Chefeng ako ay mula sa kabilang baryo. Mayroon akong harvester. Maaari kitang tulungan sa pag-ani naman. Basta't pumayag ka sa isang bagay, libre kitang tutulungan. Vida ba? Anong bagay? Basta't payagan mo akong mag-enjoy sa iyo. Anong mag-enjoy? Simple lang. Huwag ka lang magdamit. At humiga sa lupa. Pwede ba? Bastos. Bitawan mo ako. Tatawag ako ng tulong. Saklolo. Oy, may tumatawag ba ng tulong? Tara, tingnan natin. Saklolo. Takbo. Saklolo. Hoy, Mga kasama. Narinig niyo ba? Sino ang tumatawag ng saklolo? Galing doon. Tara, tingnan natin. Saklolo. Hulihin siya. Huwag niyo siyang pabayaang makatakbo. Tigil ka diyan. Hindi ba si Songho Ishui mula sa kabilang baryo? Anong ginagawa mo sa aming bukid? Nag-ikot lang ako, dumadaan lang. Ano ba talaga ang nangyari? Siya. Siya ay nambastos sa akin sa maisan. Bala, bala. Songhwas, talaga namang walang hiya ka. Bubuk-bugin kita. Hoy, tika, mali kayo. Pakinggan niyo ako, hindi ako nambastos. Si Chefeng, siya ang nanukso sa akin. Kasinungalingan. Sinabi ni Chefeng na kapag dinala ko ang harvester, para tulungan siya sa mais, pwede ko siyang gawin kahit ano. Sabi niya walang pera, pero pwede niyang bayaran sa ibang paan. Ano? Hindi ako pumayag, kaya nagbanta siya na tatawag ng tulong. At sasabihin sa buong baryo na nambastos ako sa kanya. Imposible. Matino at tahimik si Chefeng. Hindi niya gagawin yon. Huwag kayong maloko sa kanya, mukha lang siyang mabait pero. Malibok pala. Putanggina Montag. Kasama namin sa baryo si Chefeng. Bakit hindi niya kami tinutukso? Siguro dahil. Kasama niyo siya sa baryo. Et Zaka. May harvester AKO. Chefeng. Totoo ba ang sinasabi niya? Inamontag, masakit eh. Huwag kayong makinig sa kanya. Hulihin niyo siya. Hindi ako nagsisinungaling, Chefeng ah. Talagang isang babae na malandi. Hok-hok, kung ayaw niyong maniwala, tanungin niyo ang asawa niya. Tingnan niyo kung tama ang sinasabi ko. Asawa. Pinagtripan niya ako. Tulungan mo akong patunayan. Pwede kong patunayan ang asawa ko, si Chefeng, ay isang tunay na pokpok. Asawa, ano ba ang sinasabi mo? Sinasabi ka o. Ikaw ay isang walang hiya na pokpok, malandi. Sie gewangin ren ang usapin Montag. Iyak na itatago ko sa dibdib ko. Ang pabrika ko, nagkakahalaga ng 1,000,000. Ipusta ka o, nababalif ka ba? Paano kung matalo ako? Buksan ang karta. May utang ka sa akin ng 50,000 ah. Kapag natalo ka sa sugalan. Sino ang magbabayad sa akin? Huwag kang mag-alala, siguradong mananalo ako sa round na ito. Atlong hari, siguradong panalo. Atlong hari, siguradong mananalo. Tingnan mo kung ano ito. Tingnan mong mabuti. Bakit mo sinasabi iyan? Chefeng. Huwag mo akong sisihin. Wala akong magawa kundi gawin ito. Yun pala si Songho Ishui. Tunay ang sinasabi. Bangkin ren. Pero ang manager ng aming pabrika, ang sinasabi niya ay tiyak na totoo. Hindi ko inakala, Chefeng, na ganito ka pala. Hindi ka ba nakapang-akit? Kaya zinadya mong pinakatanggan si Songhwa-shui? Pok-pok, mamatay ka na. Talagang hindi mo malalaman ang tunay na ugali ng isang tao. Buti pa Chefeng, sa pang-araw-araw. Mukha kang mabait, pero sa likod. Ang landi Montag pala. Hindi totoo. Malandi. Walang haya. Pok-pok. Babaeng kalapating mababa ang lipad. Malandi. Talagang wala kang hiya, Chefeng. Dinungisan mo ang pangalan ng buong barangay namin. Mamatay ka na. Noong unang panahon, dapat kang parusahan ng kamatayan. Araw-araw kang sumasama sa ibang lalaki. Ang baho Montag. Paano mo nagawa iyan? Ang baho. Tumilapon ka sa sahig at doon ka matulog. Chefeng, magluto ka na gutom na ako. Tigil na. Hindi ganyan SI Chefeng. Ang babaeng ito, sayang sa pera. Umuwi ka na. Chefeng, okay ka lang? Chefeng. Wang Jianren. Para sa'yo, para sa pamilya natin, walang tigil akong nagtatrabaho. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Bakit? Bakit mo ginawa to? Bakit ka kumampi sa iba para siraan ako? At asawa ko pinagtripan mo? Esensya, hindi ko alam. Chefeng ang pangalan ng asawa mo, pero ang utak mo. Hindi naman pala tanga.
Huwag kang mag-alala, walang kinalaman ang pabrika mo dito. Sigurado ako na hindi ako magsasalita. Yun lang. Ang utang mong 50,000, burahin na natin yan. Mas maganda yan. Anak. Sabi sa akin ni Aling Ters, ngayong araw, tinulungan mo ang iba para apihin si Shefeng. Ano ba talaga ang nangyari? Tumigil ka. Anak. Lolo, may Shafong BASA barangay ninyo? Ang asawa niya ay si Wang Jianren. May pabrika sa lungsod. Bakit mo naman tinatanong yan? Ako si Auluohan mula sa Ulanya Group. Pumunta ako rito para tulungan si Wang Jianren. Pwede mo bang sabihin sa akin kung saan sila nakatira? Olonya Group? Yung mayamang pamilya sa Jiangcheng? Ang mga pampaganda nila ay sikat sa buong mundo. Yun ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Lolo, Gusto Montag akong lokohin? Hindi ako naniniwala. May iba ka bang babae sa labas? Ano bang sinasabi Montag? Ayaw mo pang aminin. Sasabihin ko sa'yo, ang anak na babae ng pamilya Yu, nandito na sa barangay. anak, ang galing mo talaga. Sa buong barangay natin, ikaw lang ang may pabrika. Ngayon, may koneksyon ka pa sa mayamang Heres. Talaga? Ang galing. Anong Eres? Nanay? Tatay? Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ninyo. Nag-imbestiga na kami ng nanay mo. Uuluohan na yun. Ay tunay na anak ng pinakamayamang pamilya sa ating lalawigan. Oo. Mayaman talaga sila. Anak, huwag kang magkunwari. Wala namang ibang tao rito. Ngayon, sa harap ng magulang, magsabi ka ng totoo. Taman ka. Anak, ngayon nilagyan mo ng bahid si Shefeng. Gusto mo bang paalisin siya? Parang palakang nang anggarap. Gusto kumain ng gansa? Ang bagay na ito, baka si Biao ang may kagagawan, kinuha ang aking lugar. Gusto ng papalit. Bahala na, daanin muna sa palilin lang. Nanay, tatay, tingnan nyo, anuman ang bagay. Hindi nyo may tatago sa aming dalawa. Ayan, nahulan ka unga. Oo. Napakaganda, ang puntod ng aming pamilyawang. Maglalabas na ng usok. Kuya, nahanap na ang hinahanap mo. Si Shafong, nasa ba ang gaibang nizia? Napakaganda, maghanda ng marangyang regalo, umalis na tayo. Baryo Huangni, bayan ng Shuitan. Pero, nanay, tatay, kahit paano, kasal na ako. Kasal na kay Shefeng. Ano naman ang kasal? Marami nang naghihiwalay ngayon. Hindi lang kayong dalawa. Tama ang sinabi ng nanay mo. Sasabihin ko sa iyo, si Shefeng ngayon sa bukid. Gumawa ng ganoong kalokohan, hiwalayan mo siya. Palisin mo siyang walang dala. Pero, nanay, tatay, pakiramdam ko, hindi rin ito tama. Hoy, tanggang anak ka o, ano ang hindi maganda? Ngayon, sa harap ng mga tao sa baryo, sinabihan mo na siya ng ano? Babeng malandi, pok-pok. Hindi ba't unang pag-ingat na yon? Anak, sasabihin ko sa iyo, ang kinain naming asin ng nanay mo, higit pa sa kinain mong bigas, ang iyong mga maliit na iniisip. Malinaw na alam ko. Nanay, tatay. Kailangan ninyong ipagtanggol ako. Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ang bagay na ito, talagang mali si Jianren. Nanay, tatay, pumunta kayo ngayon sa baryo. Sabihin sa mga kababayan, ibalik ang aking dangal, pwede ba? Anong dangal ang ibabalik? Hindi ba sinabi ninyo? Ang ibig kong sabihin, ang bagay na ito, mali si Jianren, ang pagkakamali ay, hindi siya naghiwalay sa iyo ng mas maaga. Ikaw na babaeng salbahe, bakit ka nanukso? Si Song Huishui sa kabilang baryo, hindi ba natin kayang umarkila ng harvester? Uunga, Shafeng, tingnan Montag naman. Aw-aw ka namang walang ginagawa sa bahay. Mag-ani ka ng mais. Mas malinis pa kaysa sa harvester. Kaya nga pinapagawa namin sa'yo. Pero, hindi namin inakala, naku, ikaw. Paano mo nagawa na ipagbili ang sarili mo? Gumawa ng ganitong kasalanan na nakakahiya. Ang mukha ng pamilya nating Wang, nawala na dahil sa'yo. Talaga nga. Kahit kayo, hindi kayo naniniwala sa akin. Ang langaw, hindi dumadapo sa buong itlog. Yung Song Huishui.
Bakit hindi siya nanliligaw ng iba? Ikaw pa talaga ang pinili niya. Tama, Shefeng, nandiyan na ang katotohanan. Ikaw ang nanligaw. Songhu ay shui. Nanay, dumating na ako. Pagkatapos mo diyan, maghakot ka ng 2 balde ng tubig sa balon. Gagamitin ko para maligo. Sige, alam ko na, nanay. Tatay, naglalakad-lakad ka na naman. Shefeng, pagkatapos mong mag-ani ng mais, umuwi ka na agad para magluto. Alam ko na, tatay. Para sa pamilyang ito, nagpapakamatay ako sa trabaho. Pero wala kayong kahit kaunting pagmamahal sa akin. Anak, umalis na si Shefeng. Lumabas ka na. Umalis na siya. Anong kinatatakot mo? Halika, kwentuhan Montag ako. Paano mo nakilala yung babaeng si Miss Yu? Nanay, ano bang sinasabi mo? May pamilya na ako ngayon. Si Shafong Ba? Yung taong katulad niya, walang pinag-aralan, walang koneksyon. Puro pagod lang ang alam, taong katulad niya. Paano niya kayang patayan ang kalagayan mo? Tama, anak, ngayon ikaw ay isang respetadong hip ng pabrika, si Shefeng. Hindi talaga bagay sa'yo. Tama. Tungkol dito, anak, sinusuportahan ka namin. Sinusuportahan ka naming makipaghiwalay kay Shefeng, hindi kami. Ngayon, happy na ako, kapag nalaman ng mga tao na naghiwalay tayo. Masama ang sasabihin nila. Ngayon, ang masamang reputasyon ni Shefeng ay kumalat na sa buong baryo, kaya kahit anong gawin natin sa kanya, hindi na masasabing masama ang loob natin. Tama, hindi tayo maapektuhan nito. Pero kapag wala na si Shefeng, sino ang gagawa ng mga gawaing bahay? Walang vizyon. Ngayon, ikaw na ang tunay na hipe ng pabrika. Ang yaman mo na, milyonaryo ka na. Sabihin ko sa'yo, kapag nakapag-asawa ka na kay Miss Yu, ang pananim na, ano ba yan? Ano ba talaga yan? Sa bandang huli, bibigyan kami ni Miss Yu ng bahay sa lungsod, at kukuha ng ilang katulong. Hindi ba't mas maganda, yan kaysa kay Shefeng? Tama ang sinabi ng tatay mo. Wala pa, yan es huli. Kung hindi mo tatanggalin si Shefeng na pabigat, paano ka makakapag-develop ng relasyon? Gusto mo bang maging kabit si Miss Yu para lang makasama ka? Tama ang nanay mo, kailangan mong maghiwalay. Anong hiwalay-hiwalay? Tinanong niyo ba si Shefeng? Sumang-ayon ba siya? Payag akong makipaghiwalay sa'yo. Shefeng, Mabuti, maghiwalay na tayo. narinig mo na, Shefeng. Nagbibiro lang ang mga magulang ko. Ikaw? Wang Jianren, ang kapal ng mukha mo. Kayong pamilya, walang kwenta. Ano yung sinasabi mo? Walang respeto. Murahin mo ako, mas malakas, mas mabuti. Mas mabuti pang marinig ng buong barangay. Kayong kayo, Ito ang kasunduan sa paghihiwalay, pipirma ka ngayon. Pagkalabas mo sa bahay namin, murahin mo kami ng murahin mo. handa na pala ang kasunduan, ako naman, hindi man lang sinabihan. Ano, nanghihinayang ka sa amin? Kanina Montag P.A. Ang lakas-lakas mong magmura. Shefeng, maaga namatay ang magulang mo, wala kang kamag-anak. Paglabas mo sa bahay namin, paano ka mabubuhay bilang babae? Payo ko sa'yo, pag-isipan mong mabuti. Anak, ang utak mo, kinain na ng aso. Anong payo-payo pa? Shefeng, kapag naglakas loob kang pumirma, lalabas kang walang dala. Shefeng, para maiwasan ang pandaraya. Kaya pinahanap kita ng palihim kay Rohan. Sa wakas, nakita rin kita. Anong klaseng tao ka ba talaga? Tulong! Mukhang malubha siya. Anong sinasabi niya? Hindi maintindihan. Tara na, huwag na tayong makialam. Baka naman scammer yan. Hoy, kamusta ka? Gising. Hoy, gising. Naku, kagat siya ng ahas. Hoy, 120. Nasa Linan Mountain kami. May nakagat ng ahas, dali, puntahan nyo. Isasakay ko na siya pababa.
Kuya, nasa ba ang gaibang nina tayo? Ay, tigil. Anong nangyari, kuya? Parang nakita ko si Shefeng kanina. Hindi naman siguro ganon kaswerte. Diretso na lang tayo sa bahay niya. Tama palagi ang kutob ko, sabik na ako. Na makita si Shefeng, May intersection sa unahan. Sigurado bang babalik tayo? bumalik. Si Shafeng nga. Kapitan. Dahan-dahan. Shefeng, huwag ka muna magtrabaho. Usap tayo. Tara. Kapitan, hinahanap mo ako. Umupo ka. Narinig ko na ang nangyari sa'yo. Malaki ang tama nito sa'yo. Shefeng, kailangan mong lumaban. Kapitan, naniniwala ka bang inosente ako? Marami na akong taong nakilala, hindi na kailangang itanong. Talagang inosente ka. Masipag ka, matiyaga, sa buong Shuitan Township. Ikaw ang pinakamahusay magtanim, tanungin mo nga, ang taong katulad mo. Paano magkakaroon ng masamang intensyon? Sa madaling salita, kung ang isang babae ay may ganitong intensyon, hindi niya kayang tiisin ang hirap na ito, at hindi rin magiging kasing husay mo sa pagtatanim. Kapitan, ikaw at si Ate Xiuing ay mabubuting tao. Kakaiba, bigla na lang nawala. Oy. Ano? Sige, alam ko na, kuya, kailangan nating umuwi agad. Biglang nagkasakit si tatay, malubha raw sabi ng doktor. Paano nangyari ito? Assistant Liu, hindi na muna kayo uwi. Sundin ang orihinal na plano at magdala ng regalo sa bahay ni Wang Jianren. Bumalik tayo sa pinakamabilis na paraan. Pumunta ako kay Song Huai Shui. Ang loko-loko, ayaw talagang umamin. Wala pang ebidensya, hindi ka pa mabibigyan ng katarungan. Tungkol naman sa mga kabarangay. Hindi sila gaanong edukado, huwag mo silang isipin, sa susunod. Kapag sabihan ko ang barangay, turuan sila ng maayos. Salamat, Kapitan. Ang pinaka-inaalala ko ngayon ay ang pamilya ng asawa mo. Kahit manager ang asawa mo, mukha lang yung kagandahan. Sa totoo lang, marami na siyang utang sa kooperatiba. Narinig ko rin na mahilig siyang magsugal. Ngayon, tinulungan niya si Song Ho Ishui na pagbintangan ka. Malamang, may hawak siyang masamang sekreto sa kanya. Mayor, hiwalay na kami. Ano? Mabuti naman pala. Ganito, balak ng bayan natin na magtayo ng aloe vera plantation para sa mga kumpanya ng pampaganda. Hanggang ngayon, wala pa kaming nahanap na tamang tagapamahala. Huwag mo nang alalahanin ang gulo ng pamilya Wang. Sa halip, pumunta ka sa aming plantation at maging tagapamahala. Hindi ako kwalipikado. Makinig ka muna sa akin. Ang plantasyon natin ay magsisimula sa pakikipagtulungan sa mga maliliit na kumpanya ng pampaganda. Kapag lumaki na ang operasyon at sumikat ang pangalan natin, may pagkakataon tayong makipagtulungan sa giyanteng kumpanya ng pampaganda na oral. Sa oras na iyon, magiging masaya ang mga mamamayan ng bayan natin. At ikaw, ang magiging bayani namin. Ito ay tunay na makabubuti sa lahat. Pero hindi ko kaya. Shefeng, ang tagapamahala ng plantation, ay ang pinakamahalagang bahagi. Sa tingin ko, sa buong bayan ng Shuitan, wala nang mas angkop kaysa sa iyo. Tinatawag nila akong Shefeng, pero hindi talaga ako matalino. Hindi ko talaga kaya. Shafeng, es atoto lang, hindi ka naman tanga. Tinatawag ka nilang Shefeng, dahil matapat ka at prangka. Hindi ka nakikipag-away o nagtatanim ng galit. Gumagawa ka ng tama, at iyon ang pinakamalaking katangian mo. Mas mabuti ka kaysa sa mga taong nandaraya lang para sa subsidyong pampubliko. Ikaw ang tunay na. Ngunit, Huwag ka nang magpero. Kailangan mong pumayag. Saan ka pupunta? Ang lumang bahay mo ay hindi na matitirhan. Pumunta ka sa aming plantation. May pagkain at tirahan. sige, Mayor, papayag ako. Talaga? Kasamang Shefeng, maligayang pagdating. Anak, sa kalagayan mo. 10 Shefeng ang hindi mo katapat. Huwag mo nang isipin siya, narinig mo. Makinig ka sa nanay mo. Mag-ayos ka na at pumunta sa pabrika. Tama ang sinabi ng nanay mo. Huwag ka nang magtagal dito. Baka, hinahanap ka na ni Miss Yu sa pabrika. Anong pabrika pa? Ang processing plant ay kay Biao na ngayon. Ano pang hinihintay Montag?
Pumunta ka na. Hindi. Hindi pwedeng malaman na wala na ang pabrika. Huwag dapat malaman ng mga tao sa barangay, lalo na ng magulang ko. Sige, pupunta na ako ngayon. Ayos, yan, anak. Ano yun? May bisitang EIE sa bahay ng mga Wang Jianren ah. Tara, tingnan natin. Excuse me, ito po ba ang tahanan ng gawangin rin? Oo, ako si Wang Yinren. Pinadala po ako para maghatid ng regalo. Si Presidente ng Olenya, para sa pamilya Wang, ay nagpapadala ng 3 uri ng regalo. Alin pong ulay niya? Alin pong angkan ng O? Enggot ka. Ang angkan ko ng ulay niya, sila ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Dahil Montag PA, alam yun? Kung nakisama si Wang Jianren sa pamilya nila, Di iba't lalong yayaman siya? Siyempre naman. Naku, totoo pala ang sinabi ng nanay at tatay ko. Nagustuhan pala ako ng dalagang O. Ay, hindi kaya. Nawiwindang na ang utak ko. 100 taong gulang na Wild Ginseng, nagkakahalaga ng 1-0 milyon. Wild Ginseng na 1-0 milyon. Sa buong buhay ko, Noyon kayo lang to nakita. Nen, nananaginip ba ako? nananaginip kaya tayo. Zampal PA. Isang villa sa Thompson, nagkakahalaga ng 30 milyon. Ano? Villa na 30 milyon, ibibigay na lang ng basta. Lolo, binuksan na ba ang bibig mo para magkatotoo ang hula? Kanina mo pa sinasabi, ipapabili mo kay Binibining O ng villa. Di pa nakalipas ang isang araw, eto na ang malaking villa, inihatid pa sa bahay. Isang kontrata para sa isang pabrika, nagkakahalaga ng 50 milyon. Anak, dahil sa kontratang ito, ikaw na ang pinakamayamang plant manager sa Shuitan Township. Tama, dahil sa kontratang ito, makakahingi na ako kay Kuya Biao na maibalik sa akin ang pabrika. Naku, eto na naman. Sa pamilya ni Wang Jianren, nagliyab na kaya ang puntod ng kanilang ninuno? Mahal? Oo. Balang araw, ililipat ko ang puntod ng aming angkan sa lugar ng mga matatandang Wang. Ang sa amin, huwag. Kung maglilipat ka, yung sayo na lang ang ilipat mo. Siya Feng. Balita ko naghiwalay na kayo ni Wang Jianren. Bakit ka nandito ulit? Ate si Wing, yung pag-alis ko kasi noon ay nagmamadali. Nakalimutan ko kunin ang ihi ko. Ayos lang. Halika, samahan kita kunin. Assistant Lou, alam niyo po ba? Bakit nagpapadala ng regalo ang pamilyang o sa amin? Hindi ko rin Pio alam. Ang alam ko lang, may hinahanap ang iyong mistress. Nung natagpuan niya, dito na po siya nagpadala ng regalo. Hindi pa rin aminin, ang dalagang anak ng pamilya Yu ay pumunta na sa barangay. Sinuri na namin ni nanay mo. Ang uuluohan ay tunay na anak ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Isa silang mayamang pamilya. Lihim akong hinanap. Baka noong ako'y lasing, nagkataon lang na may nangyari sa akin at sa dalagang Yu. Tama, ganong ga siguro. Baka buntis na ang dalagang Yu ng aking anak. Kaya't nagmamadali sila. Ay naku, ito ba yung kuya mong presidente? Na nagbibigay ng dote sa kapatid. Siyempre, abay tunay na mayaman. Pakiusap, pirmahan mo ito. May masasaksihan na naman tayo, ang Xia Feng na malalaki. Ay bumalik na. Ano? Ikaw, ang cute-cute mo. Baka gusto mong bumalik dahil naiinggit at gusto mong makibahagi. Anong pagbabahagi? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ikaw, ang cute-cute mo, huwag kang magkunwari. Hindi na ako manugang mo ngayon. Hindi mo na ako pwedeng saktan. Maganda ang sinabi mo. Si Xia Feng ay bumalik lang para kunin ang kanyang ai. Huwag kang makialam sa aming pamilya. Ang asawa ko, mahaba ang buhok ngunit makitid ang utak. Pasensya na, Abe Zhang Ziyun. Buti naman at naintindihan mo. Ngayon, ang aking pabrika ay nakipag-ugnayan na sa malaking kumpanyang Yula niya. At malamang ay madaragdagan ang laki nito. Pagdating ang panahon, ang benepisyo at sweldo ay tataas din. Naku, Boss Wang. Magkabarangay tayo. Kung may magandang mangyari sa iyo, huwag mong kalimutan ang iyong kaibigan. John, bigyan mo rin ng trabaho ang biyenan mo. Ako. At ako rin. Isama mo ako, dati akong nagtatrabaho sa pabrikang may 500 tao. Marami akong karanasan. Walang problema, dahil tayo'y magkabarangay. Ako na ang bahala sa inyong trabaho. Assistant Liu, kunin mo ang listahan ng regalo. Pipirmahan ka o. Ang pipirma. Xia Feng. Dr. Wang, sigurado ka bang si Ling Feng at Xia Feng ay nakita sa pabrika? At walang allergy? Ito si Yu Ling Feng, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Lolo, sigurado ako, maliban sa sintomas ng lason. Walang allergy si bosso. Kakaiba ito. Si Ling Feng, kapag may ibang babae. Pagkatapos ng kontak, nagkakaroon ng pantal at hirap sa paghinga. Bakit kay Xia Feng hindi nangyayari ito?
Noong una, pinaghihinalaan ko na may kinalaman ito sa lason ng ahas. Pero nang mag-research ako, nalaman kong halos walang epekto ang lason ng ahas. SA allergi ni Boss OU. Talaga? Pero si Shefeng ang nagligtas ng buhay ni Lingfeng. Siguro, sila talaga ang itinadhana, likas na magkapares. Tatay, anong nangyari? Kanina pa ayos ka naman. Anak, hindi na ako tatagal. Maghanap ka na ng mapapangasawa mo. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Tatay, alam mo namang allergic ako sa babae. Ah, Boss Yu, may isang babae na eksepsyon. Hindi ka allergic sa kanya. Zeno? Sabihin Montag. Yung nagligtas ng buhay mo, si Shefeng. Hindi ba't may asawa na siya? Hindi, diborsyada na siya. Tatay, paano mo nalaman? Ako. Tatay, kumakain ka ba ng dalandan kanina? Tatay, nagpapanggap ka na naman. Haempe, nadali ako. Sige na, hindi na ako magpapangga. Ang balita nyo, hindi updated. Ayon sa aking mapagkakatiwalaang impormasyon, diborsyada na si Shefeng, anak. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Pakasalan mo na si Shefeng para sa akin. Ano? Tatay, mas mabuti pang sirain mo ang isang templo kaysa sirain ang isang pagsasama. Para lang mapakasal ako kay Shefeng. Sinira mo pa ang pamilya nila. Oy, gago ka. Anong pinagsasabi mo? Kusa niyang hiniwalayan ang asawa niya. Tungkol sa dahilan, ikaw na ang maghana. Ah, ganun ba? Tignan mo nga, malapit ka ng 30 anyos, wala ka pa rin. Zeryosong girlfriend. Gusto mo bang mawala ang lahi ng pamilya natin? Tatay, naghahanap naman ako. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na ng manugang ngayon. Bukas, gusto ko nang magkaroon ng apo. Tatay, seryoso ka bang gustong pakasalan ni Kuya si Shefeng? Kung hindi, wala akong magagawa. Pero sa tingin ko, Wala ka talagang magawa. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mong pigilan. Tatay, nung nakasama ko si Shefeng, nalason din ako. Baka dahil doon kaya. Wala akong allergic reaction. sabi ni Iyarwang, hindi malaki ang epekto nun. Kahit hindi ako allergic sa kanya, pero isa siyang magsasaka. Hindi ka ba natatakot na pag-usapan? Ikaw talaga, anong sinasabi mo? Anong problema sa mga magsasaka? Alam mo ba, ang lolo mo at ang lolo ng lolo mo ay mga magsasaka rin? Ang mga sangkap na mga pampaganda natin ay galing din sa mga magsasaka. Kung wala ang mga magsasaka, wala tayong U family ngayon. At wala ring L'Oreal Group. Tay, huwag kang magalit. Wala akong ibang ibig sabihin. Wala akong problema sa mga magsasaka. Natatakot lang ako na mapag-usapan. Ano NG Pakuzapan? Sinong may lakas ng loob? Kuya, sa totoo lang, maganda si Shefeng. Kung mag-ayos lang siya ng maayos, baka mas maganda pa siya kaysa sa mga artista. Huwag ka nang makialam. Okay. Shefeng, hindi lang siya ang nagligtas sa'yo. Hindi ka rin allergic sa kanya, at maganda pa siya. Kung magkakaroon kayo ng anak, siguradong napakaganda. Ang ganda. Talagang biyaya ito. Tay, hindi Montag pwedeng pilitin. Hindi pwede. Anong pagpipilian mo? Zinabi ka una. Gusto ko na ng manugang ngayon at apo sa susunod na taon. Kuya, sundin mo na si Tay. Ayoko na, sumasakit na naman ang puso ko. Sige na tay, huwag ka nang magdrama. Pumapayag na ako. Okay. Ito ang sinabi mo. Ito ang aming aloe vera, farm, at sa susunod na taon ay malaki ang ani. Ang presyo ng pagbili, ang presyo na ito. 3 piso lang ang maibibigay ko. 3 piso. Bakit hindi ka na lang magnakaw? Ang L'Oreal Group ay nagbibigay ng 50 piso bawat kilo. Totoo na 50 piso ang L'Oreal. Pero may koneksyon KBA? Pinsan, tungkol sa aloe vera farm mo, kahit hindi ako makakatulong. Pero may magandang oportunidad ngayon na pwede mong samantalahin. Anong oportunidad? Kung mauna ka at makilala mo ang asawa ng presidente ng L'Oreal, ang pakikipagtulungan sa L'Oreal ay sigurado na. Sino ba ang hindi alam na allergic ang presidente ng L'Oreal sa mga babae? Paano siya magkakaroon ng asawa? Kahit meron man. Paano ko siya makikilala? Kung kilala ko siya, hindi. Pakinggan Montag muna ako.
Sige na, kung hindi ka makakatulong, huwag na. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ang asawa ng presidente ay taga Shuitan Village. Anong sinabi mo? Sinasabi ko, ang asawa ng presidente ay nasa Shuitan Village. Nag-ultimatum na ang matanda. Napakasalan siya ni President Yu. Iniligtas ng babaeng ito ang buhay ni President Yu. At hindi siya allergic sa kanya. Ang babaeng ito ay si Shefeng. Maniwala ka o hindi. Sinabi mo na ang asawa ng presidente ay si Shefeng? Oo. Sabi ko, Mayor Q, itong kontrata sa pagbili. Ipirmahan ba talaga ito o hindi? Siyempre pipirmahan. Pero hindi sa'yo. Pupunta na akong gayon. Ay Madam President ng Olay, sa kanya ako pipirma. Panaginip lang yan. Mas mabuti pang sundan siya. Tingnan natin kung paano siya mabibisto. HMP. Ang ganda naman, Shefeng. Akala ko ba para sa'yo lahat ng regalong ito? Ay para pala sa'yo. Excuse me, Assistant Liu. Pwede ko bang tanggapin ang mga ito? Pasensya na, hindi ka pwedeng pumirma. Ikaw SI Miss Shofeng? Pakitanggap po. Hindi ako pwedeng pumirma. Grabe talaga itong Shefeng, ang tanga-tanga. Ganito kalaking regalo, ayaw pang tanggapin. Ah, nga pala, bago ka pala dito. Heto, ipapakilala ko ulit sa'yo. Ang aming mga regalo. Shafeng o Shafong. Kakadi Forze Montag lang. Bigla ka na lang naging asawa ng presidente. Hoy, malamang sa mga short films ngayon. Hindi nila kayang isulat to. Huwag mo nang tulungan, baka madumihan ang damit mo. Okay lang yan, hiya. Taga barangay Wangni KBA? Eh? Sa ibang barangay, kalat ang basura. Pero SA inyo SA Wangni. Napakalinis. Hindi, to overnight na trabaho. At hindi rin kayang gawin ng isang tao lang. Magkakasundo talaga. Ang mga taga Wangni. Parang opisyal ka kung magsalita. Pero mali ang sinabi mo. Tama lang ang kalahati. Ano ang mali sa sinabi ko? Ako lang ang naglilinis ng kalye na ito. Ano? Ang haba at dami nitong kalye. Siya lang ang naglilinis? Tulungan kita. Ay, wag na. Ang bait mo naman. Assignment BANG Barangay SIO, 2? Ah, hindi naman. Eh hindi naman sa'yo ang kalye na to. Bakit ikaw lang? Ang naglilinis ng walang katulong? Kung walang mag-aalaga, magiging tambak ng basura ito. Tama ka. Responsibilidad ng lahat ang pagprotekta sa kapaligiran. Dapat lang naman namin gawin ito. Sige, hindi na kita kakausapin. Uwi na ako. Oy, Iha. Ano ang pangalan mo? Shefeng ang pangalan ko. Kahit hindi ako naniniwala na napangasawa mo ang presidente ng Olay. Pero hindi ko alam kung bakit, sa puso ko. Gusto kong totoo ito. Naku, ang mamahal ng mga regalong ito. Mali talaga kayo. Hindi ko nga kilala ang presidente ninyo. Shefeng, bakit mo pakialaman kung kilala niya o hindi? Huwag naman. Paano yan pwede? Hindi malinaw to. Paano sa sarang regalo sa AME, tanga tulad ng baboy. Ay, Assistant Lou. Sinasabi mo ba na ang mga regalong ito ay para kay Shefeng? Eh, anong razon, Montag? Ito, hindi ko rin alam kung bakit, pero... Ang aming yung mistress ang nag-utos sa akin na pumunta rito. Naiintindihan ko na. Tiyak na ang inyong mistress. Akala ni Shefeng ay asawa ko pa rin. Kaya, pinadalhan niya ng mga regalong ito para mapilitan akong makipaghiwalay sa kanya ng maaga. Ang mga regalong ito ay para sa kanyang kompensasyon. Tama. Tiyak na ganito ang nangyari. Oo, tama. May katuturan na, too. Bakit kaya gusto ng aming yung mistress na hiwalayan ni Shefeng? Ang anak ka o? Hindi na kailangang itanong pa. Ang inyong young mistress? Ay may gusto sa aking minamahal na anak. Ano? Kalokohan. Ang aming young mistress? Ay napakamarangal at hindi kayang magkagusto sa anak mo. Na ganyang klase lang. Ikaw, Ako si uuluhan NG uulanya group. Pumunta ako rito para tulungan si Wang Jianren. anak, sabihin mo na, paano mo nakilala ang iyong mistress ng Yu family? Hindi ko ayaw sabihin, pero hindi ko pwedeng sabihin. Dahil ito ay may kinalaman sa reputasyon at privacy. NG inyong young mistress. Kapag sinabi ko, ayaw mo bang hapin ang mga kahihinatnan? Totoo na may lihim na hinahanap ang yung mistress. Baka. Si Wang Jianren ang hinahanap niya. Sabihin mo man o hindi, ang mga regalong ito ay para kay Shefeng. Dahil siya ang nakalagay na tatanggap, si Miss Shefeng. Pakipirma na lang. Ay, pirmahan mo na, Shefeng. Pirmahan mo na. O hindi ko pwede pirma. Ay naku, itong si Shefeng, talagang napakatanga. Ang ganyang tao, hindi karapat dapat maging manugang ko. Miss Shofeng. Kapag hindi mo pinirmahan, hindi kami makakapag-report. Ganito na lang, tawagan mo ang presidente ninyo. Itanong mo ang dahilan. Kung makatuwiran, pipirmahan ko. Siege. Ano? Siege, naiintindihan ka o? Kuya, kailangan nating umuwi agad. Biglang nagkasakit si Papa. Malubha raw sabi ng doktor. Paano nangyari yan? Bumalik tayo sa pinakamabilis na paraan. Hindi, malubha ang sakit ng lolo ngayon. Masama ang pakiramdam ni Boss Yu ngayon. Pasensya.
Hindi ka umaestrobo si Boss Oo. Tanungin mo na lang ang inyong eldest daughter. Pasensya, hindi rin pwede. Baka totoo ang sinabi ni Pan Xiaomi. Shefeng, pirmahan mo na. Ituring mo na lang bilang kompensasyon ng eldest daughter ng pamilya Yu at ni Wang Jianren sa'yo. Ang halaga ng mga yon ay umaabot sa 8,000. Mahilig ka naman magbasa, di iba? Pagdating ng panahon, pwede kang magtayo ng library sa bawat baryo sa inyo. Nga Shafeng, sabi mo kapag may pera ka na, makakabili ka ng mga agricultural equipment, tulad ng lawn mower at tiller, pati na yung drone sprayer, kung alin ang gusto mo, bilhin mo. Sige, pipirmahan ko na. Sa totoo lang, may one night stand ako sa eldest daughter ng pamilya Yu. Huwag mong pirmahan. Kung ipipilit mong papirmahin si Shefeng, hindi na ako magtatago, ikaw at kayong lahat. Makinig kayong mabuti, sa totoo lang. May one night stand ako sa eldest daughter ng pamilya Yu, ay naku. Ngayon, buntis pa siya sa akin. Wang Yinren, pwede kang kumain ng basta-basta. Pero huwag kang magsalita ng walang basehan. Assistant Liu, kung hindi ka naniniwala, pwede mong tawagan ang eldest daughter ng pamilya Yu para kumpirmahin. Ikaw mismo ang nagsabi kanina na hindi pwedeng tawagan ang eldest daughter mo. Kapag nakuha ko na ang regalong 8 milyon, babaliktad ang sitwasyon ko at yung one night stand ko sa eldest daughter. Hindi mahalaga kung totoo o hindi, basta sa issue na ito. Pwede akong maging sikat at sirain ang reputasyon niya. Paano magkakagusto ang eldest daughter ng pamilya V? Sa'yo, lalo na't hindi pa tayo diborsyado noon. AME, Shefeng, ang talino mo talaga. Sa totoo lang, nung gabing iyon, lasing kami ng eldest daughter ng pamilya Yu at sa presidential suite ng hotel. Nagpasasa kami buong gabi, ang leking swerte na napunta kay Wang Jianren. Kapag dumating ang oportunidad, hindi mo mapipigilan. Yu, bastos ka. Naku, ito ay tungkol sa reputasyon ng eldest daughter ninyo. Ayokong sabihin. Pero pinilit mo ako. Tatawagan ko na ngayon ang eldest daughter. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko ito tatawagan. Ano ang ibig sabihin? Sinabi ka una. Hiwalay na kami ni Shefeng. Hindi mo na kailangang ibigay sa kanya ang mga ito. Basta gawin mo lang ang sinasabi ko. Ibigay ang mga bagay na ito sa aking malaking babae. Ako na ang bahala sa'yo. Makhang okay. Kahit magsinungaling si Wang Jianren, pagdating ng panahon, isisi na lang natin lahat sa kanya. Sige, pirmahan mo na. Salamat sa hirap. Hayaan nyo, bibigyan ko pa kayo ng konting payo. Ang Pangulo ng Europa ay allergic sa mga kababaihan. Natatakot ako na mabuhay siya ng kanyang buhay. Hindi na siya mag-asawa at magkakaanak. Kaya ang responsibilidad ng pagpapatuloy ng lahi. Naturally, ito ay nahulog sa malaking babae. Kaya ngayon may sanggol ako sa malaking babae. Tutu, anak. Ikaw at ang mga anak ni Miss Big, ang tagapagmana ng pamilya ng Europa. High up ka. Nangahas kang manakit sa akin. Dilat ang mga mata mo. Sa hinaharap ako na ang. Ito ay ang Rina, ina ng pinakamayamang tao. Tingnan ng malina. Alice. Tumigil ka. Anong gagawin mo? Kukunin ko lang ang tapos aalis na ako. Miss Uuya da ay isang phoenix es alangit. Hindi ko pwedeng palampasin ang anumang pagkakataon para mapasaya siya. Ikaw, munting kaibig-ibig. Anong pinagsasabi mo? Sino ang kaibig-ibig? Ang mga tao, ang aking anak at Miss Yu ay nasa pag-ibig. Talagang bagay na bagay sila, pero hindi inaasahan. Na itong si Shefeng, mukhang mabait sa labas. Pero sa loob-loob ay kaibig-ibig pala. Nagkamali lang ang anak ko, at naisahan siya. Walang magawa, napilitan siyang pakasalan ito. Mga kababayan, ilang taon na tayong magkakapitbahay. Sabihin nice nga, tama ba ko? Hindi ba kaibig-ibig si Shefeng? Oo nga, nakita ka mismo. Si Shefeng sa Maysan. Nananunok kay Sangwaishui. Hindi lang siya kaibig-ibig, kundi sobrang kaibig-ibig pa. Ako rin ay. Tapos na ako. Sa ganitong paan, hindi lang napanatili. Maaari ding idagdag na mukha ni Miss Yu sa akin ang halo. Talagang isang tira, 2 patay. Mga kababayan, dapat ba nating paluin ang kaibig-ibig na ito? Oo, paluin ang kaibig-ibig. Sage, paluin natin siya. Paluin ang kaibig-ibig. Ziga, paluin siya. Igilan nyo na. Anong ginagawa nyo? Gagawan nyo ng sariling bata si Shefeng. Maniwala ka ba tatawag ako ng pulis? Dadalhin namin kayo. Mayor Q, hindi namin kayang gawin yon. Oo, S.I. Shafong. Hoy, sabihin ka O.S.I.O. Ito ay isang babaeng malandi. Gumawa ng kahiyahiyang bagay, nagdulot ng galis sa lahat. Hindi ba? Oo, ganun ga ang nangyari.
Kilala ko si Shefeng, may puso siyang malinis. Walang masamang balak. Kung gumawa siya ng kahiyahiyang bagay. Kung walang ebidensya. Ayon sa Article 246 ng Criminal Law, ang pag-insulto sa iba ng hayagan gamit ang karahasan o iba pang paraan, o paggawa ng kasinungalingan para siraan ang iba. Kung malubha, parurusahan ng hanggang 3 taong pagkabilanggo. Hoy, Factory Manager Bang, bakit hindi Montag kami tulungan? Tama. Tawagan mo na ang anak ng pamilyang Yu. Kung lalabas siya, ano lang ang isang mayor. Ako. Piu, pakinggan mo, ang magiging manugang ko ay ang anak ng pinakamayamang pamilya sa Jiang Province. Kahit mga opisyal ng lungsod ay nagbibigay galang sa kanya. Isang maliit na mayor lang, wala kang kwenta. Ano ang sinasabi Montag? Ang magiging manugang ninyo ay ang anak ng pamilyang Yu? Ang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng, ang pamilyang Yu, alam mo ba? Ang anak nila ay nakipagtalik sa anak ko at ngayon ay buntis sa anak ko. Zayang lang. Ang panganay na lalaki ng pamilyang Yu. Sandali, ibig mong sabihin, ang pakakasalan ng anak mo ay ang anak ng pamilyang Yu? Siempre. Kaya, ang anak mong si Wang Jianren ay nakipagsabuatan kay Song Huaishui. Sinadya nilang siraan si Shefeng. Pilitin siyang maghiwalay. Para lang magkaroon ng pwesto ang anak ng pamilyang Yu? Ganun ba? May ebidensya ka ba? Kung wala, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ano pang ebidensya ang kailangan? Ang anak mong si Wang Jianren, ang factory manager Wang. Sa harap ng mga kababayan, tinulungan ang isang dayuhan. Sinabing ang kanyang asawa ay kaibig-ibig. Tanong ko sa'yo, may asawa bang ganoon? May asawa bang ganoon? Lahat ng mga kababayan namin sa baryo, alam na pinoprotektahan mo si Shefeng. Pero, si Wang Jianren at Shefeng ay hiwalay na. Sa hinaharap, kahit sino pa ang pakasalan ninyo, maging anak ng presidente man, wala nang kinalaman si Shefeng. Pero kung may mang-insulto pa sa kanya sa hinaharap, ako si Q Hao, ang unang hindi papayag. Shefeng, nakuha mo na ba ang IE mo? Nakuha ko na. Nga pala, may isa pa akong sasabihin sa inyo. Si Shefeng ay hinirang na ng aming bayan bilang Tagapamahala ng Aloe Vera Plantation. Kung pupunta kayo sa Aloe Vera Plantation para maghanap ng trabaho, kay Shefeng kayo mag-apply. Tara na. Mayor Q, ininsulto ninyo ang pinakamayaman sa Jiangcheng. At gusto ninyong makalabas ng walang pinsala? Boss Hu, ano ang balik mo? Oy, hindi ba ito ang sasakyan ng pinakamayaman sa Jiangcheng? Baka naman si Mayor Q ay talagang makikipagtulungan sa olay? Mabuting pamangkin. Ako ang malayong tiyuhin ng iyong asawa. Hindi ka ba nagtatrabaho bilang bodyguard sa pinakamayaman sa Jiangcheng? Gusto kitang tanungin, alam mo ba kung bakit sila pumunta? Sa Wangni Village NG Shuitan Town? Ano ang pagkain nila? Ah, ganon pala. Ang punto ko ay simple lang. Paluhurin si Shefeng. At humingi ng tawad kay Miss, huwag kang mag-asa. Kahit nawala si Miss Odito, kahit narito siya, hindi si Shefeng, magmamakaawa sa kanya. Gayon, kung hindi ninyo gagawin ang sinasabi ko, hindi kayo makakalabas dito. Boss Hu, nakalimutan mo na kung nasaan ka. Sa Shuitan Town ka naghahasik ng gulo? Nagkamali ka ng iniinom? Babalaan ko kayo. Tingnan ninyo ang sitwasyon at huwag magkamali ng panig. Ako ay nagtratrabaho para kay Miss O. Kaya ninyong magdusa sa galit ng pinakamayaman sa Jiangcheng. Mga kababayan, tama si Boss Hu. Ang inyong pagpili ngayon ay magdedetermina kung ang inyong kinabukasan ay magiging mahirap o mayaman. Mas mahalaga ang tamang pagpili kaysa sa pagsisika. Maganda ang sinabi niyong Master Wang. Kung hindi ninyo kami hahadlangan ngayon, lahat ng inyong itatanim na aloe vera ay bibilhin ko ng mataas ang presyo. May pinakamayaman na sumasalo sa akin. Wala akong kinatatakutan. Mga kababayan, huwag kayong malinlang ni Boss Hu. Kung talagang may koneksyon siya sa pamilya o bakit siya pupunta sa ating bayan para bumili ng mura? Kapag na-record ko na ang pag-apologize ni Shefeng at ipakita kay Miss O para sa reward, magkakaroon na ako ng koneksyon. Mayor Q, payo ko sa iyo, huwag mo akong hadlangan. Sa paglilingkod sa pamilya, si Shefeng ay miyembro ng aming plantation. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Sige, atakihin ninyo. Ano ang ginagawa ninyo? Maniwala ka ba na tatawag ako ng pulis ngayon? Anong pulis? Tumawag ka ng pulis. Hulihin siya. Shefeng, bitawan mo ako. Mga kababayan, dumating na ang inyong pagkakataon para mapakita ng kabayanihan. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng, ang magkapatid na O, ay dumating na. Ang magkapatid na O, ang pinakamayaman sa Jiangcheng, ay dumating na. Kayo ang panganay na lalaki at babae ng pamilya Yu, di ba? Talagang mga hinirang sa lipunan. Papuntahin ko na si Shefeng dito para humarap at humingi ng tawad sa iyong miss. Anong nangyayari?
Pasensya na at nahuli ako. Kayo ay, Isang taon na ang nakalipas habang nagre-research ako ng mga halaman sa bundok linyan. Ako'y nakagat ng isang mga nahas. hoy, kamusta ka na? Gising. Ay naku, nakagat siya ng makamandag na ahas. Uuwi na muna ako, marami pa akong gagawin sa bahay. Iwan mo naman ang iyong impormasyon kapag gumaling na ang pasyente. Magpapasalamat siya sa'yo. Hindi na kailangan, maliit na bagay lang yun. Ganito kasi. Espesyal ang kalagayan ng pasyenteng ito. Kung hindi ka mag-iwan ng impormasyon, tiyak na magagalit siya sa akin. E di, tandaan mo na lang ang pangalan ko. Ako si Shefeng. Ikaw pala ang... Yung miss, baka may malaking pagkakamali dito? Sinasabi Montag, naka one night stand tayo? Hindi, nung gabing yon, lasing tayong dalawa. Baka hindi mo na maalala ang nangyari. Anong nangyayari dito? Hindi ba't pinadala Montag si Boss Hu? Para tulungan kami? Zinobea, yang boss huna yan? Kilala ka obe Asia? Ano? Ang dahilan kung bakit kami narito ay hindi para kay Wang Jianren, kundi para sa nagligtas sa buhay ng kuya ko, si Shefeng. Ano? Gago, ginulo Montag ako. Ikaw ang nagpakasakit sa akin. Hindi ba sinabi mo na nakipagtalik ka sa kanya? Sinabi mo pang, nabuntis siya sa'yo? Putangina, ang yabang mo. Huwag kang magpanggap. Alam ka o namang si Wang Yinren ay hindi mabuting tao. Zampalin niyo. Direktor OU, patawarin niyo na ako parang hangin lang. Siya ang may kasalanan. Si Wang Jianren ang nagsulsol sa akin. Patawarin yo na ako. Iutos na i-blacklist si Boss Hu sa buong industriya. Ano na hinihintay mo? Umalis ka na. Kung wala namang kinalaman si Wang Jianren at ang Young Miss, bakit mo tinulungan si Song Hu Ishui na siraan si Shefeng at pilitin siyang magdiborsyo? Nga, bakit kaya? Magandang tanong. Dalhin mo siya rito. Song Weishu. Shefeng, ako ang may kasalanan sa'yo. Hey up AKO. Mas masahol pa ako sa hayop, Song Hu Ishui. Nagpapatakbo ka ng harvester sa probinsya. Hindi pa baba sa ilang 10,000 ang kinikita mo sa isang taon. Bakit mo pinalalampas ang magandang buhay? At bakit mo binabangga si Shefeng? Ako. Kasalanan ni Wang Yinren. May utang siyang 50,000 sa akin na hindi binayaran. Kaya ko naisipang gantihan ang kanyang asawa. Et Zaka. Akala ko kasi, dahil sa pangalang Shefeng, madali siyang maloko. Kaya ako nagkamali. Ginapakabo yung kalokohan na yun. Katarant aduhan. Ang pabrika ng anak ko ay nakakahalaga ng 1 milyon. Utang niya sa'yo ang 50,000. Oo. Natalo na sa sugal ang pabrika ng anak mo. Para hindi ko isiwalat, para mapanatili ang mukha. Kaya niya sinabi sa harap ng lahat na ang asawa niya ay malandi. Paano nangyari yon? Baka nagkakamali? Dalhin niyo si Wang Jianren at Song Weishui. Ipasa sa pulisya para sa legal na aksyon. Hindi. Uwag, mali yun. Pag-usapan natin. Ang anak ko ay manager, ang tanging manager sa buong barangay. Pinabayaan niya si Shefeng. Ang napakagandang asawa at manugang. Hindi niya pinahalagahan. Talagang walang swerte ang pamilya Wang. Kinain nila ang bunga ng kasalanan nila. Kuya, niligtas ka ni Shefeng. Huwag mo nang patagalin, makipagkamay ka na para ipakita ang pasasalamat mo. Ang pagligtas ng buhay ay higit pa sa pagkatayo ng 7 palakad na tour. Ito ay pagkamay ng pasasalamat. Dapat matagal ang pagkakamay para may padama ang sinseridad ng kuya ko. Tatay, kahit na pumayag akong pakasalan si Shefeng, may 2 akong kondisyon. Anong kondisyon? Una, dapat siguradong hindi ako allergic sa kanya. Siyempre naman. Pangalawa, galing si Shefeng sa bigong pag-asawa. At ngayon ay magsisimula kami ng bagong buhay. Kailangan niya ng panahon, kaya sa panahong iyon. Gusto kong lumapit sa kanya, ligawan siya, at kapag handa na, saka ko siya hihingin sa kasal. Ang pag-ibig ay hindi dapat pilitin. Sige. Anak, sa susunod, mabuti kang tratuhin sa kanya. Kung saktan mo ulit si Shefeng, hindi kita patatawarin. Tay, hindi mo pa nga nakikilala si Shefeng. Bakit mo siya gaanong pinagkakatiwalaan? Ling Feng. Naalala mo ba noong nasa bundok linyan ka? Walang may gustong tumulong sa'yo dahil sa abala. Si Shefeng lang ang walang pagdadalawang isip at pinilit kanyang buhatin pababa ng bundok. Kahit hingan siya ng impormasyon ni Iyarwang, ayaw niyang ibigay. Ang sabi lang niya, maliit na bagay lang. Sa 2 bagay na ito pa lang,
Malinaw na si Shefeng ay isang taong may mabuting puso at dalisay ang intensyon. Bukod pa, ang pamilya nating Yu ang pinakamayaman sa probinsya. Hindi natin kailangan ng babaeng may koneksyon o kapangyarihan. Ang kailangan lang natin ay isang babaeng tulad ni Shefeng, na kayang panatilihin ang kanyang prinsipyo at pamilya. Sabi nga nila, ang mabuting asawa ay nagpapabawas ng problema, at ang mabuting babae ay nagpapayaman ng 3 henerasyon. Kuya, tingnan mo ang kamay mo. Boss oo, hindi Montag alam. Si Shefeng pala ang tagapamahala ng aloe vera plantation namin, at problema niya ngayon ang pagbibenta nito. Ah, madali lang yan. Simula ngayon, lahat ng aloe vera na itatanim nyo, bibilhin ng higilan niya sa pinakamataas na presyo. Kahit na off-season, hindi bababa sa 60 piso kada kilo. Ang ganda! Uun ga, Shafeng. Ikaw na ang bayani ng aming bayan. Shafeng. Ay yung mga balimbing at walang sariling desisyon. Ngayon gusto niyong sumama kay Shefeng? Nagkamali kami, bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon, please. Shefeng, pasensya na sa amin. Patawarin mo na kami. Okay lang basta natuto kayo. Pero dahil nagkamali kayo, dapat kayong parusahan. Pagdating ninyo sa plantation, sa unang 2 buwan, bibigyan ko kayo ng pinakamabibigat na trabaho. Payag ba kayo? Kahit anong trabaho, gagawin ko ng buong puso. At Xiuling, hindi ka lang mabait, magaling ka pa. Simula bukas, ikaw na ang aking assistant sa plantation. Ziga. Di ba sabi ni Boss D? Bibilhin niya lahat ng aloe vera na itatanim natin? Kaya samantalahin natin ito para lumago ang negosyo. Marami akong karanasan sa pagtatanim ng aloe vera. Lalo na sa pagpaplano at pagpapaunlad. Meron akong pinakabago at pinakamahusay na plano bukas. Ang ganda naman. Ipadala mo na lang ang proposal kay Mayor Q mamaya. Shefeng, ang proposal ni Boss Yu ay para sa buong mundo. May English at mga technical na termino sa loob. Kailangan mong personal na ipaliwanag ni Boss Yu sa iyo. Parang hindi maganda, Boss E, ang hinang ulay. Siguradong marami siyang malalaking bagay na ginagawa araw-araw. Huwag kang mag-alala. Halos lahat ng mga gawain sa grupo ay ako ang nag-asikaso. Ang kapatid ko, kailangan lang niyang ayusin ang mga plano sa pagunlad. Na, talagang marami akong oras. Umulan ako sa kanya para maglaan lang ito. Talaga? Ang ganda naman. Sa tulong ng isang sihi na katulad mo, naniniwala akong magiging mas maganda ang ating base. Shefeng, kita-kits bukas. Kita-kits bukas. Parang panaginip lang. Shafeng, Shafong, kakatapos mo lang sa impyerno ng pamilya Wang. Agat-agat kang naging Phoenix S.A. Zanga. Talagang swerte ng mga tanga. Mabuti ang kapalit ng kabutihan, pagbubuti kita Shefeng. Lingfeng, para hindi ka makalergi. Dumaan ako sa hirap at pagod, at sa wakas, nagtagumpay ako sa pagbabago. Sa buhay na ito, tiyak na akin ka lamang.